Mga traitor sila. Ang bukang bibig ni Kevin habang papauwi galing eskwela. Di mapigilan ni Kevin ang galit na kanyang nararamdaman habang naalala niya ang mga eksena na kanyang nasaksiyan sa eskwelahang pinapasukan. Nasa third year high school na si Kevin nang siya ay nakaramdam ng pagkagusto sa kanyang kaibigan at kaklase na si Abby. Ilang buwan na niya itong nililigawan. Ginagawa niya lahat para lang makapagpasikat sa babae. Nandyan na ang lagi niyang nililibre ng makakain sa kantin. Tinadala ang mga gamit nito tulad ng bag at iba pa. Hinahatid sa sakayan ng tricycle pagka-uwi. At minsan, siya na ang gumagawa ng mga assignment nito. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa dito, binigyan lang siya nito ng kabiguan. Habang sila ay nakalipat na ng kwarto para sa susunod nilang subject, hinanap ng kanyang paningin si Abby sa kabuuan ng kanilang classroom. Ngunit di niya ito makita. Kaya tinanong niya ang katabi sa upuan nito at sinabi na magpaiwan lang ito saglit sa kabilang silid. Kaya dali-dali si Kevin na bumalik sa classroom na kanilang pinanggalingan. Nang siya ay papalapit na sa kanilang classroom, ay kanyang narinig na meron nagtatalo sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit at kanyang narinig ang boses ni Abby. "Huwag ka na magalit. Sasabihin ko na sa kanya ang totoo na ikaw ang mahal ko at ikaw na ang boyfriend ko." Nabigla si Kevin sa narinig, kaya sinilip niya kung sino ang kausap ni Abby sa loob ng classroom. Pagkasilip niya, nakita niya si Terence ang kausap nito. Nanlaki ang mga mata ni Kevin. Di siya makapaniwala na ang mismong best friend niya ang kausap ng babaeng kanyang iniibig. "Walang hiya ka, Terence. Traitor ka," sambit ni Kevin sa sarili. Mas lalo siyang naggalit nang biglang niyakap at hinalikan to ni Abby sa mga labi. Sa kanyang galit, nasuntok niya ang pader at kagad bumalik sa kanilang classroom. Sa kanyang pag-upo sa kanyang upuan ay ang pagdating naman ni Abby at Terence. Isang masamang tingin na binigay niya sa mga ito dahil magkatabi lang sila ni Terence sa upuan. Nang ito ay papalipit sa kanya, bigla siyang tinanong nito, "Oh pre, ba't ganyan mukha mo? Para kang bad trip ah." Sabay tapik nito sa kanyang balikat. Tinitigan lang niya ito. Kahit sa punto na yun ay gustong gusto na niya itong suntukin. Ngunit di niya ginawa. Pinilit niya ang sarili na magtimpi. Sa buong subject nila na yun, ang nasaksihan lang niya ang tumatakbo sa kanyang isipan. Para na siyang maiiyak dahil sa galit at sama ng loob. Di niya maisip na ang mismong kaibigan pa niya ang aahas sa kanyang nililigawan. Kaya pagkatapos ng kanilang klase, diretso uwi na siya. Kahit inaaya pa siya ni Terence na tumambay kasama sila Abby at iba pa nilang kaklase sa parke bago umuwi. Nagdahilan na lang siya dito na masama ang kanyang pakiramdam, kaya di na siya kinulit ng kaibigan. Makulimlim ang langit, tila ba nakikidalamhati sa kalungkutan ni Kevin. Para may bagyong parating sa sobrang dilim ng kalangitan. Malakas ang ihip ng hangin. Ilang kanto lang naman ang layo ng kanilang eskwelahan sa bahay nila Kevin, kaya nilalakad na lang niya ito. Habang naglalakad si Kevin nang nakayuko, siya ay nabunggo ng isang lalaki. Siya ay halos mabuwal at mawala ng balanse sa paglalakad. Humingi siya ng paumanhin dito. Ngunit ito ay nakatayo lang, di kumikilos. Nakapantalon ito at naka-jacket at meron din itong suot na cap. Kaya di niya makita ang kabuuan ng mukha nito. Nang tatanungin niya ito kung okay lang, ay biglang umihip ng malakas ang hangin. Sabay mapuwing ng kanyang mga mata. Kinusot niya ang kanyang mga mata
At nang mawala ng kanyang puwing sa mga mata, ay sabay naman ang pagkawala ng lalaki sa kanyang harapan. Nilinga-linga ni Kevin ang kanyang mga mata, ngunit upang hanapin ang lalaki. Ngunit di niya makita ito, kaya pinagkipit balikat niya lang ito. Sa kanyang pagtingin sa kanyang harapan para ipagpatuloy ang paglalakad nang nakayuko, ay nakakita siya ng isang sulat sa daan. Kanyang dinampot ito. Tila ba nag-uudyok ito sa kanyang isipan ng basahin ng nasa loob nito. Kaya binuklat niya ang sulat. Ngunit nawala ang kanyang interes na basahin ito dahil sa haba at gulo ng pagkakasulat dito. Kanyang nilamukos ang sulat at itinapon. Nang siya ay nasa harapan ng kanilang gate, ay laki ng kanyang gulat ng pagbukas niya ng kanilang gate, ay tumambad sa kanyang harapan ang isang sulat na katulad lang ng kanina niyang tinapon. Sa kanyang pagkabigla, siya ay nakaramdam ng kaba dahil tila ba sinusundan siya ng sulat na to. Kagad niyang dinampot ang sulat at tinapon sa basurahan at pumasok ng bahay. Kagad siyang pumasok sa kanyang kwarto at ibinagsak ang katawan sa kanyang kama. Hindi niya mapigilang mapaluha nang naalala niya ang nakita niyang eksena nila Abby at Terence. Namuo sa kanyang isipan na ang masamang balak na makaganti sa dalawa. Kahit ano gagawin niya, makaganti lang sa kanila, ang sabi ni Kevin sa sarili. Di niya namalayan na siya ay nakatulog. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang lalaki na nakabungguan lang niya kanina. Tila may inaabot na sulat. Ngunit siya ay nagdadalawang isip kung tatangkapin niya ba ang sulat. Biglang nang may kumatok sa pinto niya at bigla siyang nagising. "Kevin, pumaw ka na dyan at maghahapon na tayo. Di ka pa nagpapalit ng damit mo. Magpalit ka ng pangbahay at sumunod ka na para maghapunan." Bungad ng kanyang ina mula sa pinto ng kanyang kwarto. Kaya siya ay nagpalit na ng damit at sumunod na sa hapagkainan. Alas 9 na ng gabi nang matapos maglinis ng katawan si Kevin at patungo na sana sa kanyang kama nang makita niya ang isang sulat na nakapatong sa kanyang lamesa sa tabi ng kanyang kama. Siya ay nagulat dito dahil ang pagkakaalam niya ay tinapon niya na ito. Ngunit nagtatanong kanyang isip kung paano ito nakarating dun. Sa pangatlong pagkakataon ay kanyang nilamukos ito at tinapon papalabas ng kanyang bintana at natulog. Sa kanyang pagtulog, siya ay nanaginip. Tila isang nakakatakot na pelikula ang kanyang napapanood. Isang lalaki ang duguan ng kamay at ang hawak na kutsilyo nito, habang isang babae naman ang duguan at gumagapang papalayo mula dito. Biglang nagising si Kevin nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. "Anak, gising na, maliliit ka na," sambit ng kanyang ina. Siya ay napatingin sa kisame ng kanyang kwarto habang inaalala ang kanyang panaginip nang biglang narinig niya uli ang pagtawag ng kanyang ina. Kaya siya ay bumangon at tumungo sa kusina para makapag-almusal na. Nang siya ay papasok na ng eskwelahan, habang naglalakad, ay may nakikita siya sa gilid ng kanyang mga mata na lalaki na sumasabay sa kanyang paglalakad mula sa kabilang panig ng daan. Kaya binaling niya ang paningin niya dito, ngunit wala na ito. Nang mapadako ang mga mata niya dito, bigla siya nagulat nang may biglang tumapik mula sa kanyang likuran at tinanong siya kung ano ang tinitingnan niya sa kabilang panig ng daan. At sa pagharap niya dito ay nakita niya si Abby. "Para kang nakakita ng multo ah," sabay tawa nito at nagsabi na, "Pwede mo bang dalhin tong bag ko? Nangawit na kasi ko eh." Na tila nagpapaawa pa sa kanya
biglang sumagi sa isip niya ang nasaksiyan niya nung nakaraang araw, kung saan nakita niya na magkayakap si Abby at ang tinuturing niyang matalik na kaibigan na si Terence. Nagdalawang isip siya kung susundin niya ang babae sa utos nito na dalhin ng mga gamit, pero sa huli binitbit niya ang bag nito at kaagad nagpasalamat sa kanya ito. Sa isip ni Kevin na, sige, sasakyan ko muna ang trip mo at hindi niyo mamamalayan pagganti ko sa inyo, habang may konting pagngisi ang namutawi sa kanyang labi. Habang naglalakad sila ni Abby sa hallway ng eskwelahan, sa gitna ng maraming estudyante at mga guro, ay nakikita niya sa di kalayuan ng lalaki na kanyang nakabungguan nung nakaraang araw. Habang hinabol ng kanyang paningin ng lalaki, ay may napadaan na estudyante sa harapan nito. Nagulat si Kevin ng pagdaan ng estudyante, ay sabay naman ang pagkawala nito. Di may paliwanag ni Kevin ang nakakita, kaya sa buong araw ng eskwela, ito ang kanyang naiisip. May mga tanong sa kanyang isipan na sinong lalaking to at bakit lagi niyang nakikita. Hapon na at uwian na. Habang naglalakad siya, lumabas ng silid-aralan, ay hinabol siya ni Terence at inaya siya na tumambay na muna bago umuwi at nagsabi na, "Pre, tambay na muna tayo. Tatampo ako sa'yo kapag di ka sumama." Sabay iling ni Kevin habang nakangisi. "Ikaw pa talaga may ganang magtampo," bulong niya. "Ano yun, pre?" tanong ni Terence sa kanya. Wala yun. Uwi na ako. May mga pinapagawa pa kasi si nanay sa bahay, kaya kailangan kong umuwi ng maaga." Pagsisinungaling niya dito, sabay nagmamading lumakad papalayo. Sa kanyang paglalakad, naaninagan niya uli ang lalaki na sumasabay ito sa kanyang paglalakad. Ngunit wala na ito na kanyang lingunin. Dali siya naglakad na halos patakbo. Ngunit sa pagtapat niya sa isang bahay, siya ay napahinto at napatitig dito. Tila hinihikayat siya na pumasok sa loob, ngunit nakasarado ang mga gate nito. Nang siya ay naglalakad na uli, ay may natapakan siyang isang papel, isang sulat na tila katulad ng nakaraan. Kahit inibabawan siya ng takot, ay dinampot niya ito at ipinasok sa bag at dali-daling naglakad papauwi. Pagka-uwi niya ay pumasok kagad siya sa kanyang kwarto at kinuha ang sulat mula sa kanyang bag at kanyang binasa ang laman ng sulat. "Mahal ko, sa unang pagkakataon na ikaw ay aking nakita, simula nun, nakaramdam na ako sa iyo ng wagas na pagmamahal. Sa aking masuyong panliligaw sa iyo ng ilang taon, ay sa wakas binigay mo na sa akin ang matamis mong oo. Sa ilang buwan natin bilang magkatipan, ay napuno ng kaligayahan ang aking puso. Mas nadagdagan pa ang aking saya nang may biyayang anghel na dumating sa atin. Ang sarap sabihin sa sarili na magiging ama na ako. Buhat nun, dinoble ko ang pagtatrabaho para mapunan ang iyong pangangailangan at ng ating magiging anak. Dumating na ang ating anak. Halos mapaiyak ako sa tuwa nang masilayan ko siya. Ang munting anghel sa aking mga bisig ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob para lalong magsumikap sa buhay. Sa ikalawang taon ng kanyang pagsilang, kahit masakit sa aking damdamin, nagdesisyon ako na maghanap ng mas magandang kita sa ibang bansa para mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Ngunit bakit? Bakit nagawa mo to sa akin? Wala akong binigay sa inyo kundi aking taos-pusong pagmamahal. Ang batang inakala ko na sa akin ay ang matalik ko palang kaibigan ng tunay na ama. Bakit niyo ako trinaydor?
Habang pinagmamasdan ko kayong malagutang ng hininga, ibang sayang nagdudulot sa akin. Tama lang sa inyo yan, ang mawala sa mundo sa pinakabrutal na paraan. Tingnan mo ang anak mo, mukhang mauunang bumigay kesa sa'yo sa dami ng saksak na binigay mo sa kanya. Ikaw mahal, wag mo nang ipilit huminga. Huwag kang mag-alala. Susunod na kita sa kanya. Kilabot ang namutawi sa katawan ni Kevin dahil sa nababasa. Gusto na sana niyang tigilan pagbasa dito, ngunit di niya makontrol ang sarili sa pagbasa dito. Alam ko, wala na kayo. Binaon ko na kayo sa lupa. Bakit hanggang ngayon naririnig ko pa rin mga pagtangis niyo at boses niyo? Gusto na ba akong sumama? Sige, tatali ko ng lubid para makasama na ako sa inyo. Nabitawan ni Kevin ang sulat nang mabasa niya ang huling parte ng sulat. Ibig sabihin ba nito, wala rin nagsulat nito? Nasabi niya sa kanyang sarili. Pinulot ni Kevin ang sulat at dinala sa labas ng bahay para sunugin. Habang sinusunog niya ang sulat, siya ay nagulat nang makita niya ang lalaki na nakatayo sa labas ng kanilang gate. Tinanong niya kung sino ito at ano ang kailangan, ngunit di sumasagot. Lumakad ito papalapit sa kanya. Sobrang kanyang takot nang bigla itong tumagaw sa kanilang gate. Kaya napasigaw si Kevin nang masaksihan ang nangyari.